Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa silangang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. At sa kasalukuyan itong shear line ay nakakaapekto dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantala ito ng mga kaulapan na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, yung weather system na makakaapekto sa atin ay ito namang northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So for the rest of the country, asahan naman natin yung mga tsansa ng thunderstorms, especially dito sa Visayas at Mindanao, at light rains naman ating inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa seaboards ng Ilocos Norte at ilang mga bayan ng Ilocos Sur. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas pa rin tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, dahil sa epekto ng shear line na patuloy ngang aakyat yung axis nito hanggang bukas. So bukas araw ng linggo, inaasahan natin na magdudulot pa rin ng mga kaulapan at pag-ulan itong shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. So sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa Aurora, possibly ito na rin northern portion ng Quezon, bukas araw ng linggo asan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng shear line. Samantala, sa araw naman ng Lunes hanggang sa Miyerkules, so Monday to Wednesday next week, may inasahan tayong panabagong bugson ng northeast monsoon o yung amihan na kung saan magdudulot ito. Patuloy ito magdudulot ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ito namang eastern section ng Mindanao sa may Caraga at Davao Region ay posible rin tayo makaranas dyan ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa mga lugar ko pong di nabanggit so for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa throughout the rest of the forecast period, generally fair weather ang ating inaasahan pero magdala pa rin tayo lagi ng payong dahil nandyan pa rin yung mga tsansa, mataas pa rin yung mga tsansa ng thunderstorm activity, especially sa dakong hapon o sa gabi. At ito yung ating latest tropical cyclone threat potential. So inaasahan natin na for next week, ay posibleng may mamuong low pressure area sa ating monitoring domain within the Philippine Area of Responsibility na kung saan posibleng mamuo ito at posibleng lumapit yung weather disturbance o yung possible low pressure area papalapit sa ating kalupaan na kung saan posibleng nga itong magdulot ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy po tayong umantabay sa updates na pinapalabas ng Pag-asa. Kasi as of now, wala pa naman tayo monitor na low pressure area or anumang sama ng panahon. Pero by next week, inasan nga natin na possible may mamuong low pressure area dito sa vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility.